Good morning po at minsan pa, welcome sa ating programa My Morning Manna with Pastor OG. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan po natin dito sa aklat po ng Salmo, Kapitulo 51, versikulo 8 hanggang 13. Aklat po ng mga awit or Salmo, Kapitulo 51, 51, verses 8 hanggang 13 po. Basahin po natin. Sa galak at tuwa ako'y puspusin at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin. Sana ba tayo? Lahat kong magawang masama'y pawiin. Isang pusong tapat sa akin likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Ang galak mong dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ito pong awit na ito na sinulat po ni David ay sinulat niya po pagkatapos na siya po ay nagkasala doon po kay Uriah, kanya pong pinadala dyan sa citadel at pinalagay sa frontliner talaga, ginawang frontline. At namatay nga sa battle upang sa ganun ay pwede niya nang asawahin si Bathsheba, no? So ngayon nga dubli-dubli ang kasalanan ni David, no? Dubli-dubli na. He committed adulterous act with Bathsheba, and after that para pagtakpan yung adulterous act niya ay pinapatay niya yung husband ni Bathsheba, which is not right, no? Hindi tama. At during that time, doon po nabuo yung awit niyang, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ang punto po na gusto kong pag-usapan sa araw na ito is, the topic is, make it fresh, gawing bago, no? Gustong-gusto natin kumain ng mga prutas, gulay, lalo na tayong nasa Pilipinas, at mga taong mahilig, lalo na nasa probinsya, no? Gustong-gusto talaga natin yung fresh. But the good thing is this, the freshness na nandito sa mundo ay masospoiled lang o masisira lang because of time. But God's mercy and grace, they are new every morning. Hindi siya nakatali sa panahon kung ano man yung freshness ng goodness ng Panginoon. Kung ito'y fresh few thousand years ago, still it is fresh even today. Bago siya sa bawat araw. Sa umagang ito, nais ko pong iparating sa inyo, make it a desire that our relationship of God will become fresh daily. Sa araw-araw po. Sinabi po ng Psalms 92 verse 14, Lord, we want the fruit of our lives to always be fresh and flourishing. Sinabi din po ng Lamentations chapter 3 verse 22 hanggang 23, sinabi doon, help us to experience your love, compassion, and faithfulness that are new every morning. Yes, the compassion, the love of God are new every morning. The faithfulness of God is new every morning. Remember that confession and repentance of our sin renews our fellowship with the Lord and allows us to joyously begin anew. If you have sinned against the Lord, this is an opportunity to ask the Lord for forgiveness. Confession and repentance, yun po ang susi to make it fresh. Hindi po mahalaga kung gaano katagal na yung kasalanan na yan. Papatawarin ba kaya ako ng Lord kasi ganito kataas? No. Do not think about that. Think about the freshness of the love of God, the forgiveness of God. Alam ko po na ang pagpapatawad ng Diyos ay bago sa bawat araw. What the Lord wants us to do is so simple. Come to His presence, confess, and repent, for the kingdom of heaven is at hand. Confession means akuin natin na tayo nagkasala. Aminin natin na tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Kahit hindi man natin aminin man natin o hindi, alam din po ng Diyos na tayo nagkasala sa Kanya. Ang kailangan lang gawin ng Diyos is aminin. Tulad po ng isang bata, di po ba? Ako po minsan si Maika ay nagkasala, nakabasag ng baso. Alam kong siya yung may gawa. Pero inaantay kong aminin niya bago ko sabihin na pinatawad na kita. Sabihin ko, sinong nakabasa ng baso? Iiyak na yan, no? Alam niyo, ako. Ibig sabihin,
During that time, inako niya, sabi, sorry daddy, sorry. So what will I do? Alangan naman magalit ako. Kung nagsorry na ang bata, tama po ba? Bilang isang matuwid na ama, o kahit nga siguro masamang ama, mag-iisip ng pagpapatawad sa kanyang anak, gayong inaamin na ang kasalanan. Kung ganoon nga tayo bilang mga tao, how much more yung ating Panginoong Hesukristo? Tayo ginawa niya sa kanyang wangis. Kung siya ay nagpapatawad, tayo din po ay nagpapatawad, tama po ba? Pero ang Diyos na pagpapatawad ng Diyos ay higit pa po sa pagpapatawad na kaya nating gawin. The Lord gives us a new beginning the time that we confess and repent. This is the moment, kung meron tayong mga kasalanan ginawa, come to the Lord, confess and repent to make it fresh. Yung relationship natin sa Kanya ay maging fresh. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod para po sa ating programa. Nais kong iparating ang ilang mga biblical truth na akin pong isinulat dito. Sabi ko po, every day is a new day and an opportunity to start all over again. Maaring may kasalanan tayong nagawa yesterday, but remember, every day is a new day. It is a day to start all over again. Kung may mga failures man tayo sa nakaraan, we can start all over again. Hindi pa po huli ang panahon. Huwag po tayong magalit sa sarili natin. Don't put any resentment. Do not put any guiltiness. Instead, your guiltiness being tuned with the mercies and grace of God. It should be tuned. Kung ang ating guiltiness and resentment sa puso natin, yung mga galit natin, ay nandyan pa, tapos magkukos sa atin na mas mapalayo tayo sa Lord. It's not good. It's not good. The guiltiness is not good. Pero, it will become good if it will lead us towards repentance and confession. Kaya nga po, madalas ko sinasabi, magsisi ang bawat tao at lumapit sa presensya ng Diyos. Yun lang po ang tsansa natin upang tayo makapag-umpisang muli. Make it fresh. Make it fresh. The faithfulness of God is new every morning. Yun po ang binanggit ko dito. Yes, it is. It is fresh every morning. The freshness of God's love does not spoiled by time. Unlike the fruits, na mag-aantay pag mamaya o bukas, makalawa, wala na. Spoiled na, sira na yung prutas na ating binili. Presko yan nung nakaraang araw, pero pagdating ngayon, hindi na. But the good news is this: the love, the mercy, the faithfulness of God is new every morning. And the good thing is, He can make it every day for you. When the time po na tayo po ilalapit sa confession at pagsisisi, ilapit at idulog natin ang ating sarili sa Kanya. This morning, I was touched by this phrase. Sinulat ko po, personally, sabi ko, a brand new touch is what I need every morning. Every day po, we should desire the freshness of the touch of God. I long to be with God every day. I want my relationship with God to grow greater than ever before. Every time I come to the Lord in prayer, I desire for more of God. I want deeper relationship with Him. And as I write this phrase, a brand new touch is what I need every morning, I'm crying in my desk at sabi ko, Lord, help me that today I can have a fresh touch from You. I need a brand new touch, oh God, every day. I want to restore the joy, the love of myself, the joy of Your salvation, the love that I've experienced in Your presence. Church of the Living God, my question to you, are we willing to make a relationship to God fresh and new? Hindi po may pagkakailan na tayong lahat ay tao at may mga pagkakataon na tayo nagkakasala. At maraming beses na sinasabi natin, tao lang po nagkakasala. But the truth is this, the Lord doesn't end there. Hindi tinapos ng Lord doon. Kundi sinabi niya, you can come to me and repent. If you have sinned against me, come and repent. Ang problema is, oo, nagkasala na nga, but people don't come to the presence of God. They don't come to seek after His face. Anong ginawa pag nagkasala? Ang tao ay nagtatago tulad ng ginawa ni Adan at ni Eva. Pero sabihin ko po,
na hindi pa po huli ang panahon to start all over again with a relationship with God. Mahal ka ng Panginoon at nais siya iparating sa iyo. He can make it fresh. He can make a new start for your life. Kung na-fail ka man nung nakaraang mga buwan, nakaraang linggo, you can start all over again. Mahal ka ng Panginoon. Gusto niyang baguhin ang takbo ng buhay mo. Gusto niyang mag-umpisa kang muli sa araw na ito. At sa araw na ito, sasabihin ko, you can starting this moment to make your relationship with the Lord fresh and new. God bless po at pagpalain kayo ng Panginoon.